Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Marcos Jr. hindi na umano natutulog. Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang matinding dedikasyon ng kanyang administrasyon sa paglilingkod sa bayan. Matapos niyang ihayag na handa silang isakripisyo ang pahinga upang matiyak na maramdaman ng mga Pilipino ang mga programa ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati, diretsang sinabi ng Pangulo, hindi po kami titigil, di po kami magpapahinga, hindi na kami natutulog, hindi na kakain. Ano ba ito? Hanggat masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginagawa natin at nararamdaman ng tao. Wala na to, no? Anong klaseng speech ito? Maniwala ba tayo? I don't know sa inyo, ha? Ako, hindi ako maniwala. Ang tao na hindi na magpapahinga, hindi na matutulog, hindi na kakain, to me, abnormal na yan. It's basic. Okay, ano naman? Anong tawag ito? Parang just to emphasize his point. Baka hindi naman yung literal na hindi na siya matutulog. Pero bakit niya sasabihin? I don't know, saan speech ito? Siguro, nagpunta ata ang mga activities niya ngayon. May napakinggan ako na speech ni Congressman Libeste. Parang nandun siya sa Batangas. Kaya tingnan ko lang kung nandito yung si Congressman Libeste. Parang may pabor-pabor. Ito. Ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi na isama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at investigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang House Resolution respectfully. Ang sinasabi ni Congressman Libeste, nasa Batangas ngayon ang Pangulo, baka doon siya nagtalumpati, dahil namigay ng ayuda yung 200,000 pesos kada barangay. Kaya lang ito, reklamo ni Congressman Libiste, mayroong 84 barangay captains na hindi naimbitahan dahil nagtampo daw si Governor Vilma Recto sa mga kapitanis na ito. Sabi ni Libeste na, ibigay nyo, bakit? Hindi naman pera ng Pangulo yan. Promise ng Pangulo na lahat ng barangay bibigyan. Bakit i-exclude yung 84 barangay captains? Di ang kawawa yung mga residente ng 84 barangays. So, makita nyo yung klase ng pamumulitika. Paano maramdaman ngayon na mga residente sa 84 barangays na yon yung tulong, lalong magre-reklamo ang mga yun. Masyadong mapolitika ang administrasyong ito. Hindi nila kayang isantabi yung politika at ang isipin lang sana yung
tunay na serbisyo para sa mamamayan. Hindi magpapahinga, hindi kakain, hindi matutulog. Sinong niloloko? I don't know sa inyo, mga kaibigan, kung maniwala kayo, yung pahayag ng Pangulo na hindi na siya matutulog, kakain at magpapahinga. The office Dali, of the President to magbasa ako sa mga comments. Wala pang masyadong comments dahil kapopos lang. Kailangan natin ng pahinga, kain at tulog. That's very basic. Pag hindi mo nagagawin yan, edi magkakasakit ka. Kaya next time, sa tagagawa ng speech ng Pangulo, huwag nyo namang sobrahan ng palabok. Ano bang tawag nun? Yung flowery words. Kasi parang flowery words lang ito eh. Para lang masarap pakinggan. Kailang coming from a president na ito, kontrobersya, sinabi niya, nahuli na si Saldico. Ganon ang kanyang statement sa kanya, nahuli na si Saldico. Anong ibig sabihin nahuli? E di na-aresto. He is detained in Czech authorities. O di na-detine. Ngayon, sinasabi na hindi fake news ang Pangulo dahil wala naman siyang sinabi na nahuli, na aresto. Oy, very clear. Yung post ng Pangulo, ang sabi niya, nahuli na. At in-emphasize ng mga mainstream media, ganon din. Nabasa ko yung post ng GMA News tungkol diyan. Nahuli na si Saldico at nakadetine sa Czech Republic. Yung pala, hindi. So, maniniwala pa ba kayo sa Pangulo? Ako, I'm sorry. Opinion ko lang ito. Karapatan ko naman siguro kung maniwala ako o hindi sa isang Pangulo na I don't know yung kanyang speech writer na isang panluloko, hindi nakakain, hindi natutulog, hindi na magpapahinga hanggat maramdaman ninyo ang serbisyo na galing sa gobyernong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga dagko na gid og buslot ang iyang atop nga yero. So mo na ni. So kining diri dapita silupin ra gyud ang ginabutang tungod kay kung mag-ulan, ulan na gyud. Di pila. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Magamit manan ko na dan ikaw pahilo no ba ibag ko sa daan. No, dyan. Magamit ko siya. CR, ato CR din. Martilyo. Karon human na gyud sa pag-atop. So nakatop na gyud ang among gitabangan sa ye. So nindot na gyud ang ilang atop na pulihan na tong mga daot ganina. Mat sa Ginoo nga napulyan na gud ang among
among sin di na gid mi muulanan. So pila na to ka tuig? 5 na. Mm. Salamat kayo sa nagtabang ani nga di na gid mi muulanan. Salamat kaayo.